alay ko, panalat kalugod, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa kong iwalay sa iyo. Ang bithiin na aking puso, ang manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Amen, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at buong isip. Kahit talaga naman, pag sinabi mong mahalin, ay mamahalin ka rin niya. Kasi sabi nga niya yan eh. Pero hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos, kundi siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya tayo nagmamahal ng ganito kasi minahal niya muna tayo. Oo, di ba? Kaya tayo nakagagawa ng mga mabubuting gawa sapagkat dahil ito'y mula sa Kanya. Kaya nasa ating pagkilala talaga kung saan nakapaikot, nakapaloob ang puso mo, doon iikot sa katotohanan na yon ang buhay mo. Kaya nga sabi ng Romans, di ba? Kung sino ang iyong ipinapanginoon, yun ang iyong sinusunod. O, di ba? Kung ang Panginoon mo ay kasalanan, ay talaga namang kasalanan din ang magpapatakbo sa buhay mo. Kung ang Panginoon mo ay righteousness, yung force of righteousness o matuwid na buhay, ang magpapatakbo sa buhay mo. Magkakamali man, pero hindi natin sinasadya at hindi intentional. Iyan po, kasi habang meron kayong katawang lupa na yan, ay talaga namang lagi po tayong sasabit, kakapusin, pero ang katapatan ni Lord diyan ay lagi pong naririyan sa atin. Kasi yan po ay progreso. Progressive yan. Kaya sa ating paglilingkod, sa ating spiritual journey, ando doon yung mga napakasaganang biyaya ni Lord. Andyan ang napakasagana niyang grasya. Kaya nga ikaw nga ito eh, ikaw nga po ang siyang mamimili eh. Ano po ba ang pipiliin mo, di ba? Kaya kumusta dyan sa lahat ng mga nasa Kuala Lumpur, sila Sister Lichi Bakiran, kumusta na anak? At saka si Sister Marie Hans, kumusta na po rin? At purihin ang Panginoon sa mga buhay ninyo. Hallelujah. At syempre, shout out po kay Pastor Juni Kapangpangan, Celestino de los Reyes Kapangpangan. At shout out po mula dito sa Melbourne. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon, ya, created for good work. At kumusta na po, Pastor Bimbim Bebar Baluyot? Kumusta na dyan sa Karasuchi? Hallelujah. Kaya mayroon silang church dyan sa Tiwi, Batangas. Ayan, pagpalain tayo lagi ng Panginoon. Pasensya na kayo. At syempre, mula sa Brunei, Sister Erlinda Coloma. Ayun, praise God. Kumusta ka na dyan? At isang araw, bibisita kami dyan sa iyong lugar. At syempre, kumusta na rin ang mga taga Sydney? Kumusta na kayo dyan? Ayan, sila Pastor Jimmy Castro. At syempre, kumusta na rin ang mga anak ng Diyos dyan? Hallelujah. Salamat po sa inyong pag-cater sa amin dyan. Salamat sa inyong goodness at talagang grabe. Ibang klase kayo pong mag-asikaso ng inyong mga bisita kayo ni Doktora. Pagpalain po kayo dyan sa Sydney. Now, ngayon, mga kaabangers created for good works. Sabi ng Bible, for by grace you have been saved through faith, di ba? And that not of yourself, it is the gift of God. Not as a result of work so that no one may boast. Hindi ito dahil sa iyong sariling gawa, sariling kagustuhan, kundi gusto ni Lord ito. At sabi nga ng 1 Corinthians 6:17, ang sino mang nakiisa kay Kristo ay kaisa niya sa kanyang espiritu.
Kaya yung Espiritu niya talaga ang nagbibigay lakas sa atin upang makagawa ng anumang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, di ba, sa Psalms 37, sabi doon, the steps of a righteous are ordered by the Lord. Steps of a righteous are ordered by the Lord. Hakbang ng matuwid ay order ng Panginoon yan. Ang hakbang ng matuwid ay utos ni Lord yan. At talaga naman, yung utos ni Lord, kapag yan ay kasama natin, ayan ay ating kaisa, I tell you mga kabangers. Sabihin ko sa iyo, walang isa man sa atin ang pagkukulangin ng Diyos. Kasi order ni Lord, ang utos niya ang ating hakbang. Siya ang utos ng bawat hakbang ng iyong mga paa. Siya ang naggagabay. Kaya nga, sabi nga, many are the plans. Sabi ng Proverbs 19:21, maraming plano ang tao, maraming binabalak ang tao, ngunit ang layunin ni Lord, ang purpose ng Panginoon shall prevail. O yan, di ba? Kaya nga, not as a result of good works. So, ibig sabihin dito, good works is not good enough. O, di ba? Good works is not good enough because the work that is more than enough is the work to believe. And He will enable you. Kaya nga sinabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. O, di ba? Our good works is not good enough because the work of the Lord is more than enough through us. O, di ba? Kaya nga, the work that we have is the work to believe. The work to believe, the work to trust. Ayan ang ating work talaga. Yung work to receive, yan po lang ang ating kayang magawa. At si Lord na ang magbibigay ng divine enablement para magawa natin ang kailangang gawin na makapagdadala ng katuwaan sa puso ng Panginoon. Yan po talaga yan. Kasi kapag once na-develop sa ating buhay yan, mga kaabangers, na-develop sa ating pagkatao yan, magugulat ka na lang. Talagang sabihin ko sa iyo, ang kanyang puso talaga, bigyan ka talaga ng kakayanan na masunod siya. Kasi hindi po natin kaya talagang sumunod by our own way. Hindi po talaga kaya. Kaya dahil hindi natin kaya, bibigyan ka ng Panginoon ng lakas upang makasunod. Bibigyan ka niya ng lakas upang makasunod. Kaya dito, makikita po natin, Jesus is the reason for our direction. Si Jesus talaga ang rason ng ating direksyon. Si Jesus talaga ang rason ng ating direksyon. Siya talaga ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para tayo ay makasunod. Siya talaga yan. Kaya nga, kung siya ang dahilan ng ating direksyon, I tell you mga kapatid, tama ang Bible sa nasabi niya that the steps of a righteous are ordered by the Lord. So, makikita niyo po yung verse 10 ng Ephesians chapter 2. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Tingnan niyo po itong word, created in, hindi for Christ Jesus. Created in Christ Jesus. So there will be no outflow without inflow. Wala pong lalabas kung wala pong pumasok sa iyo. Wala pong lalabas na mga magagandang bagay kung wala kang natanggap na magagandang bagay. Kaya nga, created in Christ Jesus for good works. Yan na yung word na for. In Christ Jesus, then for. Hindi sinabing created for Christ Jesus in good works. No. Hindi po. Kundi created in Christ Jesus. Merong inflow. Merong kang na-receive. Merong kang natanggap. So yung prosperity sa labas ay laging galing sa prosperity sa loob. Galing sa loob ang totoong prosperity. Galing sa loob ang totoong kalayaan. Sa loob yan nagsisimula palabas. Yan ang tunay na success. Sa loob palabas. Kaya sabi doon, for by grace, you had been saved
through faith, and that not of yourself. Dahil sa pananalig natin. Kaya nga, ang work na meron binigay sa atin ng Diyos is the work to believe. Yan lang ho talaga. Believe. Believe. Ang ating participation is to believe. At sa ating sobrang believe, bibigyan kanya ng lakas. Sabi niya, through faith. For by grace, you have been saved through faith. And the word grace means ito ay supernatural empowerment. Ito ay supernatural empowerment para ma-fulfill o masunod mo ang assignment that God has given to us. Para magawa natin yung pinapagawa niya sa atin. Kaya nga po, the steps of a good man are ordered by the Lord. Sinabi nga po yan sa Ezekiel 36, na bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Ang puso nyong masuwayin ay papalitan ko ng pusong masunurin. So si Lord talaga ang nagbibigay ng pagkamasunurin ng puso. Kaya nga sa 1 John 5:3 na ang pagsunod sa Diyos ay hindi mahirap. Hindi mahirap ang pagsunod sa Diyos. To obey God is not a burdensome. Kasi nilagay niya sa iyo ang supernatural empowerment. That is the meaning of the word grace. It's a divine alignment. It's a divine ability that God has for you, that God placed for you, placed in you, so that you can work it out. You can do it. You can obey it. You can say to yourself, na Lord, it is not because of me. It is because of your gift. Ito'y regalo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 5:10, by the grace of God, I am what I am. By the grace of God, I am what I am. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. By the grace of God, I am what I am. Ako'y ako nga dahil sa kanyang kapangyarihan. Ako'y ako nga dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya nga po, ang pagsunod ay grasya ni Lord. Kaya nga po, hindi mo po pwedeng maipagmayabang yan na dahil yan sa iyo. Kaya nga, for by grace you have been saved. Kaya yung kaligtasan na yan ay kaligtasan mula sa kadiliman, kaligtasan mula sa matinding kasalanan, ay galing sa Panginoon. At dahil sa gawa ng kanyang dugo na binubo niya sa krus sa iyo, ikaw ay kanyang nilinis. Ikaw ay kanyang niligtas. Kaya nga ang ating gawain lang ay maniwala. Ang gawain lang na parte natin ay magsisi, hindi manisi. Ang gawain na parte natin ay magsisi at talaga naman sa ating pagsisisi ay pag-ayon sa gusto ni Lord at pag-surrender ng gusto mo. Yan po yan. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you. Sabi ng Diyos kay Apostol Pablo, kung ikaw ay mahina, kung hindi mo kaya, ang aking grasya ay sobra-sobra sa iyo. Yan ang kanyang salita. Yan ang kanyang mga pangako. Yan ang kanyang sinasabi sa iyo. Kaya nga po, ang ating pong gagawin lang ay ang maniwala, manalig. Ang gagawin natin ay talagang ang kanyang grasya ay sumaatin. Ang kakayanan niya ay sumaatin. At huwag nating balikatin. Huwag nating balikatin. Kagaya ng 1 Chronicles 15:15, yan yung mga anak ni Levites ay talagang daladala nila dito sa kanilang balikat ang Ark of the Covenant. Dalang-dala nila dito sa balikat. Kaya nga naman, ay talaga naman, according to the command, doon sa Panginoon, doon kay Lord, kay Moses. Pero mga kapatid,
hindi natapos na laging bibit-bitin sa balikat. Kundi nang dumating si Kristo Jesus, hindi na sa balikat nilagay sa tao, kundi ang Diyos ay nananahan na sa puso mo. Wow, hallelujah. Ito ang foundation na kailangan natin to be strengthened. Hindi na sa balikat, kundi nilagay niya sa puso ng tao. At yung puso ng tao, walang ibang bubuhat kundi ang kanyang espiritu. Yung hindi kayang gawin ng natural na isip na tao, ng payak na isip ng tao, kayang gawin na meron ang isipan ng Diyos. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. We have the thought of Christ. Nasa sa atin ang kanyang diwa. Nasa sa atin ang kanyang espiritu. Hallelujah. Kaya nga makikita niyo po ang ating belief system ay lagi na lang nakabasing pinarusahan ako ni Lord. Lagi na lang minalas ako. Lagi na lang, kasi bakit? Kasi ang laging tingin mo sa iyong ginagawa ay mabuti naman, pero lagi kang sumisimplang. Kasi bakit? Nananangan ka sa gawa ng iyong laman. Oo, nananangan tayo sa ating gawa ng laman. Minsan, lagi nating pinagbibintangan kapag yung technical na may nangyari, technically, laging sinasabi nating demonyo na naman. Pero ang totoo, hindi po demonyo lahat ng panahon dahil ang ating kaisipan ay kinapos. Halimbawa, technical. Halimbawa, kanina, kasi merong technical. Kasi kung maayos yung ating mga gamit, maayos yung ating technicalities, mga kapatid, iyon ay maluwalhati na makapapasok. Hindi po lahat din po na ginagawa ay o nangyayaring pangit ay galing din sa kaaway. Hindi po ang lahat ng halos ngayon kasi nasa sa atin na ang Espiritu Santo. Halos sa atin ngayon na nangyayari din sa ating kakapusan ng kaalaman. Hosea 4:6 po yan. My people destroyed because lack of knowledge. O asaan ngayon ang demonyo doon lagi? Dahil lack of knowledge. O, kailangan po nating makita yan sa view ng ating kalagayan. Kasi paanong papasok ang demonyo doon kung ikaw ay ang lugar na yan ay God's property? Kaisa mo ang Diyos? Doon na yan ang problema. Hindi na sa demonyo, technicalities. O, tingnan niyo po. So, akala natin, puro na ako demonyo. Pero wag naman natin maliitin din ang demonyo. Kasi ang demonyo din naman talaga, ay demonyo talaga yan. Ay talaga naman, oo. Pero kailangan magkaroon tayo ng tamang pangitain, tamang pangunawa. Kaya nga binigyan niya tayo ng understanding. He-enlightened us, sabi ng Ephesians, di ba? Ephesians 2, di ba? Ephesians 2 ba yun? Di ba? Tingnan natin sa Bible natin. Sa Ephesians chapter 2 verse 18. Kung di ako magkamali. Oh, tama to. Ephesians chapter 2 verse 17 to 18. Sabi niya, and he came and preached peace to you who were Ephesians 1. Okay. Doon tayo sa Ephesians 1. Sorry. Sa Ephesians 1 verse 17. Sabi doon, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So yung revelation available. Revelation available in the knowledge of Him. So, kung merong technicalities, siguro yung ating antena ay kulang na sumagap ng kapahayagan. O yan. O, antena natin. Kaya ako to binabanggit kasi you are created in Christ Jesus for good work. Created in Christ Jesus. We are His workmanship. Oh. At doon ay binanggit na
because of the gift of God, tayo ay naligtas. Kaya sabi niya, panalangin ni Apostol Pablo, that God may give to you the spirit of wisdom. Ano po yung wisdom? Ito po yung kaalaman, karunungan meron si Jesus Christ. Ito po yung mismo ang Panginoon, spirit of wisdom. Ang sabi niyan sa Galatians chapter 4 verse 6, spirit of a son. Ang sabi ng 1 Corinthians 2:16, ito yung mind of Christ. Yun yung spirit of wisdom. And revelation, yung revelation na ito yung first-hand message in the knowledge of the Lord Jesus Christ. In the knowledge of our Lord Jesus Christ, that the eyes of your understanding being enlightened. That the eyes of your understanding being enlightened. Yung word na enlightened means flooded by light. So, ibig sabihin yan ay parang malakas na mataas na mercury. Kumbaga, yung ilaw ng football na gym. Yung ilaw na yon, yung mataas na ilaw na yon, kaya niyang liwanagin ang buong kahit madilim. Sa ibang salita, ay kasing liwanag ng araw yan. Flooded by light. Grabe, di ba? Yan yung enlightenment. If you are flooded with the light of Christ, if you are flooded in the light of Christ, in the light of Him, ikaw ay niliwanagan yan, mga kaabangers. Ikaw at ako ay meron yan. Ito, sabi niya, that you may know what is the hope of His calling. Malalaman mo talaga kung ano ang merong pag-asa sa kanyang panawagan. Malalaman mo what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Malalaman mo ang mamanahin, ang tatanggapin ng mga mananampalataya in His saints, in the saints. Inheritance yung mamanahin ng mga mananampalataya. And I tell you, kapag meron ka niyan, ay nako, paano ka pasukin? Ang merong kulang lang talaga ay mag-upgrade ang ating kaalaman. Mag-upgrade ang ating knowledge. Mag-upgrade ang ating mga sarili. Kaya nga po, mga kaabangers, we all have access to the grace through faith. Sabi ng Romans chapter 5 verse 2. Meron tayong access. Meron tayong bukas na pintuan sa langit. May access tayo, sabi ng Romans chapter 5 tayo. Amen to that. Dahil may access ka, ay talaga naman sabihin ko sa iyo, mahihirapan ang kaaway sa iyo sapagkat bakit? Ang langit ang bukas na bukas sa iyo. Kaya sinasabi ng Hebrew chapter 4 verse 15 to 16, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa mahabaging trono ng grasya ng Panginoon. Dahil doon natin masusumpungan ang kanyang kalinga at habag sa panahon na ito'y ating kailangan. Grabe, di ba? Yan po yan. Kaya nga, kailangan nating ma-establish yung grasya ng Panginoon at lumago tayo sa grasya ng Panginoon, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18. Lumago tayo sa grasya ng Panginoon. Ito talaga ang kailangan natin. Ito yung preparation ng good work. Ito yung preparation to do good works for His glory. Kasi ang Diyos ay Diyos ng grasya, hindi disgrasya. Sabi ng John 1 yan, di ba? John 1:16 to 17. Siya ay grasya. God is a God that is full of grace and full of truth. Hallelujah.
Ito yung isang kaisipan ng mga taong nasa kanyang kaharian. Sa piling mo, sa piling niya may kaligayahan, sa piling niya may kasaganaan, sa piling niya bukas na bukas ang kalangitan. Kasi binuksan na yan ng ating Panginoong Yesus. Grabe, di ba? Ang tindi niyan. Kapag yan naintindihan mo, kapag yan nalakaran mo, sino ka para mamroblema sa problema? Ay, sabi ng Matthew 6:34, di ba? Sapat na ang bawat maghapon. Saka mo na harapin ang problema pag dumating na sa araw ng bukas. Pag dumating na, huwag mong problemahin ang problema kasi ang problema ay problema talaga yan. Problema ay problema talaga. Paano kung ang problema ay ikaw? Talaga. Ang hirap intindi nun. Kaya nga sabi ng 2 Peter 3:18, kailangan tayo lumago. Inihahanda tayo sa paglago. Inihahanda tayo para ikaw ay makagawa ng mabubuting gawa. Kaya nga, ikaw ay makakagawa, ay, naku, maniwala ka. Kaya nga, for by grace you have been saved through faith. The word save means save from darkness to light. Save from darkness to light. I tell you, save from darkness to light. Ay, talaga naman. Pag ganito ang iyong magiging kalagayan sa buhay, yung tinatawag na from darkness to light, I tell you, hallelujah. Laging nakailaw, 24 hours yan, hindi patay-sindi. Maging gabi ay gabi rin ng pagpapala sa iyo. Ang gabi ay malaking pagkakaiba. Kasi sa Panginoon, ang gabi at araw ay iisa kayan sa Kanya. Amen po ba? Iisa yan sa Kanya, kaabangers. Kaya kapag naintindihan natin yan, iisa sa Kanya yan, ay nako, sigurado ako sa iyo na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Hindi Kanya iiwanan sa ere. Totoo to. Ay, grabe ang Panginoon sa atin, di ba? Iyan po, pag sinabing ligtas, ikaw ay Kanyang niligtas from darkness to light. At yan ay natatanggap lang yan by faith. By faith, the Lord brought us into His covenant relationship. By faith. Kaya nga sabi nga ng 1 Chronicles, di ba? Chapter 16, na ang sabi doon ay, ang kanyang covenant is a set of words. It's a set of words. Ang salita niya ay ang tipan niya sa iyo. Ang sinabi niya ay susundin niya yan. Ang sinabi niya ay gagawin niya yan. Ang sinabi niya ay sinabi niya sa iyo. Yan po ang totoo. Kaya nga ang pagsunod sa Diyos hindi po mahirap. Kaya nga sabi nga, not as a result of works, so that no one may boast. Sabi ng Ephesians 2:9, not as a result of works, so that no one may boast. The word works means not from human activities. Ang salitang works diyan ay hindi yan galing sa iyong sariling mga gawa. Kundi yan ay supernatural work, supernatural activities, moving in the power, in the power, in the Holy Spirit, moving in the power of the Holy Spirit. Wow, hallelujah. Iyan ang works. Hindi po yan from human activities. Hindi po yan set by human program. Kundi yung kanyang pagliligtas ay ginawa niya yan sa krus sa Kalbaryo at kinapos ang kaalaman ng tao na unawain ang ginawa niya doon sa krus. Para sa tao noon, parusa sa kanya. Pero sa Diyos, ang parusang tingin ng tao
ay ginamit ng Diyos na makalaya ang tao mula sa kapangyarihan ng sumpa. Iyon ay hindi po gawa-gawa ng tao. Ito pong klase na gawa na ito ay gawain ng Panginoon na kung saan ay talaga namang ay binuksan ang mantel ng nagpapahiwalay sa tao sa Diyos. Sabi nga ng Ephesians 2:14, mga taong nasa malayo ngayon ay nailapit sa Diyos dahil sa katawan ng Panginoon. Ay, grabe, di ba? Nailapit tayo, hallelujah. Purihin ang Panginoon dyan. Kagaling ng Panginoong Hesus. Kagaling ng pangarap ng Ama sa ating lahat. Kagaling talaga. Kaya nga, God energize us. God energize us. Sabi ng Philippians 2:13, for it is God who works in you. It is God who works in you. The word God who works means it is God who energizes you. It is God. Hallelujah. Ang meaning ng works means energize, means to be mighty in. Ang meaning ng works means to be effective. Ang meaning ng works ay talaga naman to be mighty in, to rouse into activity. To rouse into activity. Kaya God energize you. Wow, hallelujah. Kaya nga, yung word na works, for it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure, sa Philippians 2:13. Di ba napakalaking kahigtan yan? Di ba napakalaking biyaya yan sa buhay natin? Na yung word ng Panginoon ay binakapan ng powerful living, yung word ng Panginoon, kaya tinawag yan ng word of life, kaya nga binakapan na yung powerful living, and God energize us, and God aroused into activity, and God gave you the ability, yung mahirap naging magaan. Oh, hallelujah. Kaya nga tinawag ito not as a result of works ng tao, kundi it's a result of the supernatural work of God in you and through you. Kaya walang pwedeng magmalaki, magmayabang dahil dyan. Kung hindi lang talaga nabuhay si Kristo Jesus, kung hindi siya nabuhay, saan kaya tayo ngayon? Kung wala si Kristo Jesus, walang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi nagkatawang tao ang Panginoong Hesus sa piling natin at manirahan sa piling natin. Saan na kaya tayo ngayon? Napakamiserable ang buhay. Yun ng mga meron dyan, kaya yung mga meron dyan, mayaman din naman. Pero tingnan mo, sapat ba ang meron ka lang na bagay na kayamanan? Sapat ba yung meron kang malaking bahay? Wala namang kabuhay-buhay ang iyong buhay. Aanin mo naman ang waterbed kung ang nakahiga ay living dead. O, di ba? Aanin mo naman ang malamig na panahon sa isang mainit na ulo. O, di ba? Aanin mo naman napakadaming pagkain dyan sa lamesa, pero wala ka namang gana. Aanin mo naman yan. Kaya nga, yung word na energize means to give you energy to be content. Energy to be content. Energy to be, ay, grabe to. Energy. Ay, hallelujah. It's a force of righteousness that God gave you so that you to will and to do of His good pleasure. Both to will and to do of His good pleasure.
Hindi lang ikaw ang matutuwa, kundi matutuwa si Lord sa iyo at matutuwa pa ang maraming tao sa paligid mo. Grabe na to. Todo na to. Saan ka pa niyan? Amen po ba? Kaya nga to put forth energy. Inilagay sa iyo, isinalin sa iyo ang energy na yan. The force of righteousness. The force of right to do. The force to be right in God and in man. Yung makapamuhay ka ng tama sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kaya ang pinaka-common denominator diyan, those who are union with Christ, those who followed with Christ, those who are one with Christ, are one spirit with Him. 1 Corinthians 6:17. Alaga naman, ay sabihin ko sa iyo, pag meron ka niyan, panalo ka na. Ay, grabe talaga to. Grabe talaga. Kaya sabihin ko sa inyo, ang Panginoong Yesus talaga ay gusto niyang ikaw ay magmana ng kanyang pagpapala sa buhay natin. Magmana niyan, magmana, magmana, magmana. Kaya nga, sabi nga, di ba? Sabi nga ng Panginoon sa 1 Thessalonians sa pamamagitan ni Pablo, kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang mga salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao. Grabe, no? Kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Grabe yan, di ba? In as much din, di ba? Sabi niya, di ba? Grabe yan. Kung makikita natin yan, ang salita na yan, grabe ang salita na yan sa buhay natin. Kapag yan dumating sa buhay natin, wow, ibang klase na talaga tayo. Ibang klase ang Diyos talaga kung magpala sa atin, di ba? Iyan ang katotohanan diyan. Kaya kapag ang Diyos talaga dumating sa buhay ng isang tao, ay nako, ang palad ng tao na yan. Totoo to, ang palad ng tao na yan. Kasi bakit? Grabe ang grasya ng Panginoon. Grabe talaga kapag yan ay dumating sa atin. Kaya ngayon, dito, kitang-kita natin ang salita ng Diyos, di ba? Ephesians chapter 2, verse 9. Not as a result of works. No one may boast. Doon tayo sa verse 10. For we are His workmanship. We are His workmanship. Ang salitang workmanship, ito'y something unique. Unique na nilagay sa buhay mo. Isang creative work, an art, na ikaw ay hindi master of none, but master of all. We are His workmanship. Na kahit saang kadalhin, epektibo ka. Effective. Your life is effective wherever you go. Kaya nga, itong workmanship na ito ay isang progressive, palago ng palago, palago ng palago. Hindi po ito natitingga. Workmanship. Kaya, dahil palago ito ng palago, ito ay pa-upgrade ng pa-upgrade. Sabi ng Hebrew 5:12 yan, you ought to be. Yung word na you ought to be,
lahat tayo ay required na lumago. Para yung ating creativity, yung art, yung creativity ay hindi po matenga at doon tayo matenga sa ating mga past victory. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya nga, yung workmanship na ito, isang klaseng dimension ng spirit na nilagay sa'yo para ikaw ay maging effective and efficient. Kaya ilalagay ng Diyos ito for you to be effective to do good works. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, inilagay sa iyo yan as instruction. As a set of words. Sabi ko kanina sa 1 Chronicles 16, that the covenant of God is a set of words. At isa yan sa propose ng Panginoon that your life bring honor to Him. Isa yan. Kaya yung iyong mga ginagawa bilang mananampalataya in spirit, as believer, walking in the spirit, ay hindi ka maiiwang drain, hindi ka maiiwang hungkag, hindi ka matatapos na yung laging striving to be good. Matatapos yan, maiiwasan yan. Kasi why? Pag meron kang ganito kataas na workmanship, ay isang klaseng uniqueness na nilagay sa atin individually na Diyos ang naglagay. Kaya ang trabaho na yan ay hindi po balikat, hindi gawain balikat, gawain ng puso. Kasi anything you do that is not out of the heart, it is shoulder. Ang lahat ng ginagawa mo hindi galing sa puso, laging balikat yan. At pag sinabing balikat, laging pasan mo yan. Kaya nga ang maglingkod sa Diyos ay hininga. Everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ng Psalms 150, everything that has breath, praise the Lord. Lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Sabi niya sa Acts 17, ako ang iyong hininga. Ako ang iyong lahat. At ako ang iyong buhay. So, ibig sabihin, yung klase ng workmanship na yan, na created in Christ Jesus, the word created means to fabricate. Fabricate and bring into being. Ang ibig sabihin yan, squeeze to be shaped. Sabi doon sa Jeremiah 1, verse 5, di ba? Na I form you from the womb of your mother. And the word form means fabricate. The word form means squeeze to be shaped. You had been fabricated for a unique purpose. And what is that purpose? To reveal God. Ipahayag ang Diyos. Makilala at maipakilala ang Diyos. Ay, ang tindi niyan. Kaya si Jesus, sinabi niya din sa babaeng Samaritana eh. Nang umiigib ito ng tubig, humingi siya ng tubig eh. Kaya sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung sino tong humihingi sa iyo. So, meron pong kakapusan na kaalaman. Hindi po sagap ng babae ang humihingi sa kanya. Sa atin din, kapag once you are created, you have been fabricated for a unique purpose na nilagay ng Diyos sa buhay mo to reveal Him, to reveal God, to proclaim the year of the Lord. Wow, hallelujah, grabe talaga.
Pag ganito kataas yung ganyang ating understanding, pag ganyan kataas yung ang ating encounter kay Lord, hindi po bound ito ng edad ng iyong katawan. Kasi ang spirit lagi yan. The spirit of a man endures sickness, sabi ng Proverbs. And the joyful heart does a good medicine. The spirit of a man. The spirit of a man is the candle of the Lord. Proverbs 20, Proverbs 18, Proverbs 17. Kung makikita mo that the joyful heart does a good medicine. Imagine mo yan. Kapag meron kang ito, na fabricate ito sa buhay mo, created in Christ Jesus for good work, pag yan nangyari sa buhay mo, wow, yari ang demonyo sa'yo. Yari ang kaaway sa'yo. Hindi mo kailangan mag-strive to be good. Trying to be good. Mawawala ng bisa ang trying to be good. Nakakapagod yan na lagi ka nagsisikap magpakabuti. Nakakapagod yan, nakakasawa yan. Kapoy kayo, sige kapoy, wa may gibuhat. Kapoy. Ha? Di ka kapoy eh. Pagod. Ha? Saan ka napagod? Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, na ang pinaka number 1 pagod yung wala kang ginagawa. Pangalawang pagod, yung mayroon kang ginagawa. Ginawa mo na lahat, ginawa mo pang araw ang gabi. Wala pa rin bunga. Nagbubunga nga ka lang. Pagod na pagod yun. At ang pinakalas na pagod, ito yung pagod na sulit ang bunga. Grabe yan. Saan ka pagod? Nakakapagod yan. Nakakapagod yung lagi ka nag-iisip, wala akong pera. Nakakapagod yan. Confession is possession. Matutuluyan ka ngang mawawalan ng pera. Kasi lagi mo sinasabi wala kang pera. Eh kung nagsimula ka sanang gumawa ngayon, baka may pera ka na. Ang tindi niya. Ay, nako. Siguro kailangan ma-fabricate ang isip mo. Kailangan ito yung created for good works. Ito yung isang klase ng good works ay talaga fabricate by God to bring to expose, to reveal the unique purpose in your life. Alam niyo po ba, ay talaga, yan ang isang klaseng nakakapagod din naman. Pero pagod na mayroong bunga. Pagod na sulit. Ay, kayong pagod ng katawan, ipahinga mo yan. Bukas malakas ka ulit. Pero anong pahinga sa isang pagod na kaluluwa? Anong pahinga pwedeng ipahinga gawin sa isang taong pagod ang kaluluwa? Ano yung pagod ang kaluluwa? Pagod sa kakaisip, walang gamot dyan. Ang tindi niya. Walang gamot dyan. Liban na meron kang naririnig na mas malakas kaysa iniisip mo. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ay, grabe ito, di ba? Yan, kailangan mo yan. Ito, daily life sharing. Yan yung day-to-day mo. Yan ang kalakaran ng buhay mo. Di mo na mamalayan ang iyong nilalakaran ay in the other way around. Wala pala si Lord. Isip mo lang na kay Lord, pero ang ginagawa mo hiwalay kay Lord. Alam mo, minsan nga, inis ka na lang sa sarili mo eh. Ba't ba ako ganito? Ba't ba ako ganyan? Eh, simple lang.
Kasi ayaw mo makipag-isa sa Panginoon. Kung tatawag ka naman sa Panginoon, sarili mo pa rin naman ang gusto ang masusunod. Kaya nga, God created something in your spirit, a kind of spirit that is union with Him. Kaisang-kaisa niya. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 6:17, those who join with the Lord, they are one spirit with Him. Alam niyo po, kaisa mo ang espiritu na yan. Hallelujah. God has worked out your life. Kailangan i-work out niya ang buhay mo in details. Kailangan yung steps mo talaga ay napaka-importante dyan sapagkat yung steps na yan, walang iba kundi steps ni Lord yan sa Psalms 137, Psalms 37:23 yata yun. Oo, tingnan ko Psalms 37:23. Kung di ako magkamali, sana di ako mali. Psalms 37:23. Oh, tama ako. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. O, di ba? The steps of a good man are ordered by the Lord. Diyos ang nag-uutos ng isang hakbang ng isang taong matuwid. Kaya sabi nga meron naman talaga tayong problema Meron tayong kakaharapin ng mga challenges. Sabi ng John 16:1, di ba? I have said all these things to you. Pinaalalahanan ko na kayo, sinabihan ko na kayo nito. Inuunahan ko na kayo nito para hindi po kayo mawawala sa piling ng Diyos. Naipasiuna pala si Lord. At ang dulo ng verse 33 ng John 16, sabi doon, sa verse 1, pinaunahan ko na kayo, pinasiunahan ko na kayo, pinaalalahanan ko na kayo, sinabihan ko na kayo ng unang-una pa lang. Para hindi po kayo mabubulaga. At doon sa John 16:33, at sinasabi niya na meron kayong tribulation, meron kayong kakaharapin, marami kayong mga challenges na haharapin. Hallelujah. I said this to you, sabi niya, I have spoken to you so that you may be kept from falling, from stumbling. Hindi kayo matuluyang bumagsak at hindi kayo mabulaga sa kalaban. At sabi niya, meron kayong mga tribulation, pero be of good cheer because I already overcome the world. I be of good cheer kasi ako ay nagtagumpay na para sa iyo dyan. Hallelujah. Kaya we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Ito na ang salitang good, spirit of excellence in everything. Spirit of excellence of everything. Naalala niyo po na ang spirit of excellence that God may enlighten you sa Ephesians 1:18. Spirit of wisdom, spirit of knowledge, binigay sa atin po yan. Kaya yung spirit of excellence na yan in everything at yung word na good work, God saved us for a purpose, an eternal purpose. Inilagay kanya dyan. At sabi ng Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand so that we would walk in them. The word beforehand is purpose ahead of time. His purpose ahead of time. Yung purpose niya bago ang lahat, ipinahayag niya na sa iyo. Kaya sa John 16, ipinahayag ko to, these things I have spoken to you. Para di kayo mabulaga. Kaya sa una pa lang, inunahan niya na kayo. Inunahan niya na tayo beforehand.
Sabi ng Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning. Diniklara niya na ang end from the beginning. Ano mang mangyari, basa niya na lahat yan. Ang atin na lang ngayon i-discover natin. Hanapin natin saan tayo makakalugar. Hanapin natin kasi ang lugar isang bagay. Pero yung buhay mo kung wala sa lugar, ayan ang malaking problema. O kahit naman dito ka sa Australia, salamat sa Diyos kasi Australia is a better place. Good place. Pero kahit naman siguro, nasa good place ka, pero yung heart mo is bad. Kahit gaano ka-good ang lugar, kung ang puso mo'y bad, bad pa rin yun. Sabi ng Titus 1, chapter 1, verse 15, chapter 1, verse 16. Titus 1, 15 and 16. Basahin nyo. Kitang-kita nyo talaga. If your heart is pure, everything is pure. But if your heart is not pure, hallelujah, even your belief, if you don't believe, kahit anong maganda niyan, hindi pa rin maganda. Kasi bakit? It's not about only the place. Place is one thing, but you need to know. Kailangan mo malaman saan ka nakalugar sa puso ng Diyos. Napakahalaga ang puso ng Panginoon. Napakahalaga saan tayo nakalugar. Napakahalaga, di ba? Kaya sabi nga ng Ephesians, di ba, 2:10, di ba? Sabi niya talagang, sabi niya sabi niya ganito created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. The word walk means to be occupied with purpose. So that we would walk in them. We should walk in them. Na ang ibig sabihin niyan, hallelujah, iyan ay occupied ka, punong-puno ka ng mga pagpapala, ng mga buhay, ng mga purpose, ng meaning. Yan ang purpose. Ibig sabihin ng living what you carry. Yan ang purpose. You are occupied with what God is going to do, what God is doing. Occupied ka with what God is doing. Hallelujah. Punong-puno ka. Occupied with purpose, di ba? Occupied with purpose. Occupied with purpose. It's a lifestyle. Iyan ay napakaganda. Kaya nga, yung ating buhay, how beautiful it is, how good it is. Alam nyo po, na isang tao lumalakad sa purity of heart and life. Kasi yan ang salitang occupied with God's purpose. Kaya nga, makikita mo, ikaw ay malayo from hidden agenda. Ikaw ay ligtas at tumutulong ang Lord sa iyo. Ayan, for your advantage. At nauuna na ang tulong sa Diyos, ng Diyos sa iyo. Iniisip mo pa lang, andoon na ang tulong ni Lord. So mga kaabangers, iyan ang dahilan. Kaya nga, created for good works, being believer in Christ. Bilang mananampalataya, kaisa in union with Christ, one with Christ, the Lord God Almighty is expecting something from us. Kaya nga sabi nga ng Titus 2:14, zealous for good works. Titus chapter 3 verse 8, be careful to maintain good works. Hebrew 4:11, let us therefore be diligent to enter that rest. Diligent.
na makapasok tayo. Kaya sabi nga, lahat ng mananampalataya na nakipag-isa kay Kristo Jesus, be careful to maintain good works. Bakit be careful? Kasi ang pagitan ng gawa ng laman o ang pagitan ng diskarte ng tao at diskarting galing sa Diyos ay magkadikit lang ho yan. Gahibla ng buhok lang ang pagitan niya. Kaya ang Diyos din, alam niya kung sino talaga ang kanyang pagpapalain. Alam niya kung sino yung kanyang pagyayaman. Bakit ko alam? Kasi kung makikita mo kung bakit ang Diyos ay nagbabantay ng mga taong kanyang pagpapalain, kasi pag yumaman na at nasa lugar na ng ginhawa, madalas nakakalimot sa Diyos. Instead of handling their success, the success handled them. It's the success who handled them. Kaya, paano yung success who handled them? Nung magkapera, dati nung walang pera na sa gawain ng Diyos. Nung magkapera na, di na makita-kita sa gawain ni Lord. Kasi, ang dami nang gustong bilhin. Yung tinig na ng pera at kayamanan niya ang nagsasalita. Ayaw ng Diyos yun. Kasi, yun yung idolatry na tinatawag. Yun yung idolatry. Na dati, yung puso na yan, nakaisa ni Lord, na may-ari si Lord, hindi na siya ang nagmay-ari. Ang nagmamay-ari doon sa puso na yon ay yung bagay na kanyang kinagigiliwan. Nawala na si Lord kasi ang kinagigiliwan yung bagay na binigay ni Lord. So nawala yung blessor, yung blessing ang meron. Huwag tayong pumayag niyan. Kaya nga, those who have believed in God, ang sino mang naniwala sa Panginoon, Titus 3:8, be careful to maintain good works. Be careful. Kasi inuuna ko na sa inyo ano meaning ng good work kanina. Nakikita natin, created for good works. Kaya tayo po, sa Titus chapter 3 verse 14, we must learn to help all who need their assistance. We must learn to help so that their lives will not be unfruitful. Yan yung sabi ng The Living Bible. We must learn. Di ba? Kaya nga, sabi ng Bible sa Titus 3:8, this statement is trustworthy, mapagtiwalaan. And concerning these things, I want you to speak confidently so that those who have believed, God will be careful to engage in good deeds. These things are good and beneficial for people. Nakakatulong talaga, beneficial. Para hindi po maging unfruitful, sabi ng The Living Bible. Kaya nga dito, makikita po natin sa Bible na kapag tayo po ay merong ganitong puso, marunong tumulong, sabi doon na, those who have believed, God will be careful to believe God, will be careful to engage in good deeds. Bantayan nyo rin. At ano po itong mga good deeds na ito? Ito po yung ating mga mabubuting gagawin. Ano po ang una dyan? As believers, tayo po ay handang tumulong sa mga mananampalataya. Yan yung una. Tumulong tayo sa mga mananampalataya. Galatians 6:10. Let us do good to all men, especially to those who are at the household of faith. Ang lahat ng kaisa
sa gawain ng Panginoon. Yung mga mananampalataya, alam niyo po, maging generous ka. Alam mo ba, I believe, Philippians 4:17, na kapag ginawa mo yan, hindi sa, sabi ni Apostol Pablo, hindi sa hinahanapan kita, hinahanapan ko kayo, kundi ang sabi niya, kaya ko to ginagawa upang sumagana kayo. Let us do good to all men, especially those who are at the household of faith. Mga mananampalataya. Ang priority natin, ang unahin natin, ay ang mga mananampalataya ng mga tagalangit. Amen po ba? Pangalawa, yung mga taong nangangailangan. Kagaya niyan, kamakailan, tayo ay tumulong sa ilang pamilya yan na nasunugan sa Paranaque. Nasunugan ho talaga. Ay talaga naman, ay said talaga, ubos ang mga talagang gamit nila. Tayo, ang ating foundation, ay tumulong po talaga, nakatulong po talaga, at sabi nila, ngayon lang namin naranasan na makaisa ang mga spiritual na mga tao. At alam niyo po ba, at nangihingi sila ng Bible studies sa kanilang mga bahay. Dahil sa goodness, dahil sa ating mga tulong, salamat sa mga tulong niyo, mga kapatid. Salamat. Di man makaganti ang mga yan, pero gagantimpalaan ka ng Panginoon. Ito, matindi, people in need. Sabi ng James chapter 4 verse 17, to him that knows to do good and does it not, it is a sin. Ang taong nakakaalam ng mabuting ngunit hindi ginagawa, siya'y nagkakasala. Biro mo, hindi lang pala kasalanan ng gumawa ng kasalanan. Kasalanan din yung nakakaalam ng mabuti na dapat gawin, hindi din natin ginawa. At isa diyan, yung mga taong nangangailangan ng tulong. Yung mga tao na ito na nasunugan, wala na pong masulingan. Meron mang nalapitan, tapos marami mang nalapitan, kulang. Pero andoon tayong mga mananampalataya na nagpupuno sa kanilang mga pangangailangan. Hindi man lahat. Pero andoon tayong mga mananampalataya na tumutulong. Yan po, marami pa ho tayong mga estudyante na naghahanap, matulungan natin ng ng Bible, mabigyan natin. Marami na po tayong nabigyan ng Bible, mga 10,000 na ibigay na natin mahigit. Alam niyo po bakit? The word of God is a covenant of God is a set of word. The covenant of God is a set of word. The ability to do good ay isang trabaho o gawain niya ng mga taong na-encounter kay Lord. Ayan po. Ayan ang ating mga natulungan. Ayan, tingnan niyo po. Natulungan ng ating foundation. Saving lives. Andiyon yung kasama ng ating mga taga ng mga PCGA. Salamat po sa inyong lahat. Hallelujah. Ano ba meaning ng PCGA? Philippine Coast Guard. Salamat po sa inyong lahat na tumulong sa ating mga kapatiran. Ay talaga, yan po ang ating mga pinamimigay. Ay grabe po, para lamang makakater. Salamat sa inyong mga tulong sa mga nasunugan. Ayan po, kaya nga makikita niyo yung picture, people in need. Let's help people in need. Na busy yung ating sasakyan. Kaya nga Proverbs 3:27, withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of your hand to do it. Wag nating pong ipagkait kung nasa ating kamay ang kaya nating maitulong.
Ayan po ang ating foundation. Ay, grabe po. Nakakaiyak. Created for good works. Number 3, pinakalas. Kanino po ba tayo magpahayag at ipakita, i-maintain ang ating good deeds? Kanino po natin ipapahayag ito? People who cannot pay you back. People who cannot repay you. Ang mga taong di po makakaganti sa inyo. Tulungan natin sila. Our action is more important to God than our intention. Alam mo, sabi ng James 4, di ba? Na yung sabi ng ikaw o pinagpala ka, wala ka namang maiabot sa James 1. Di ba? Verse 14 to the following. Kapag ikaw nagsasabing pagpalain ka ni Lord, wala ka namang inabot. Faith without action is dead. Kaya po mga kaabanger, salamat sa Diyos, sa creativity, sa good works na nilagay sa atin upang i-extend natin ang ating tulong sa iba. Purihin ang Panginoon sa buhay natin. Purihin ang Panginoon sa buhay ng mga generous na ito. Purihin po ang Diyos sa buhay ninyo. At mga kaabangers, salamat. At kung meron pa kayong gustong iabot sa mga taong ito, ay alamin nyo lang po, sa Dong Campoy Foundation, meron po tayo. Alamin po natin. Alamin nyo po ang information. Sila po ang nakakaalam lahat niyan. At i-share nyo lang po kung paano kayo makakapagbigay kahit paano. Makapagbigay, di man sa bagay, kung di kaya sa bagay, cash, ibigay ninyo sa kanila. Di po yan mapupunta sa akin. Yan ay mapupunta sa kanila. Kaya po mga kaabangers, salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay ninyo. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Aking Diyos, buhay ay alay ko, banal at kalugod, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Ang nitiin na aking puso, manatiling sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin na ngalan mo. Panginoon, tuloy namin isinusuko sa iyo ang aming buhay at inilalaga. Salamat na kami ay patuloy mong kinakatagpo at katatagpuin mo pa kami, Panginoon, upang makagagawa ng mabuti, makagagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Salamat, Lord. Salamat sa isang opportunity at privilege yung makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka sa mga buhay na iyong pinagpala upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. Salamat, Lord. Salamat sa mensahe mo. Salamat sa biyaya mo na umaapaw ngayong araw na ito. Purihin ka. Pagpalain ka, kabangers, ano man ang iyong mga pangangailangan sa oras na ito.
ang mga may sakit sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang iyong kagalingan sa mga latay ni Jesus. Oh, right now, in the name of Jesus, I bless you with healing in Jesus' name. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O ikaw naman nangangailangan ng finances sa ngalan ni Jesus. Tanggapin mo ang iyong pagpapala sa amin ng Panginoon na sa mga salita niya, na kapag ikaw ay nanalig sa Kanya, bibigyan Kanya ng lakas upang pasaganay. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa mensahe mo sa oras na ito. Salamat sa inabot mong mga buhay, Panginoong Jesus. Salamat, salamat, Lord. Ikaw na baguhan lang na nakarinig ngayon, pwede kang lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad at manalig ka na ikaw pinatawad at ang Diyos ay tapat ng magpatawad. Pagkatapos tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, tanggapin mo siya sa puso mo at bibigyan ka niya ng kakayanan na makasunod sa Kanya kung ikaw may nahihirap. Sapagkat siya ay tapat na ipatawad niya ang iyong mga kasalanan at linisin ng Kanyang banal na dugo. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas at mangyayari nga ang ayon sa iyong pananalig. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kaligtasan sa mga nanalig sa iyo sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. So maraming salamat mga kaabangers. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y wala. Yan, si Pastor Ami. Alasakot lang maglabad ang ilabang mo. Ready na naman sa vision. So, God bless mga kabangers. Pagpalain tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At habang si Kristo nakaupo sa kanan ng Ama, hindi tayo magkukulang.